Sa tahimik na coffee shop sa Makati, isang misteryosang babae ang nagbigay ng kakaibang paanyaya kay Liza. Hindi niya alam na ang simpleng tanong tungkol sa kanyang mga pangarap ay magdadala sa kanya sa isang madilim at misteryosong paglalakbay. Sumama si Liza kay Althea at natagpuan nila ang isang lumang simbahan na nagbago sa isang mahiwagang aklatan. Ano ang naghihintay kay Liza sa loob ng aklatan ng kapalaran? Alamin ang kanyang kapalaran sa kwentong ito. Isang tahimik na hapon sa Makati, abala si Liza sa pagtatrabaho sa coffee shop ng kanyang ina. Ang mga mesa ay puno ng mga estudyante at professionals na abala sa kanilang pag-aaral at trabaho. Si Liza naman ay nag-aayos ng mga order sa counter. Iniisa-isa ang mga pangalan at inumin na kailangan niyang ihanda. Pumasok ang isang misteryosang babae na nagngangalang Althea. Suot ang isang eleganteng damit na tila hindi bagay sa simpleng coffee shop. Lumapit siya sa counter at umorder ng cappuccino. Habang naghihintay, kinausap niya si Liza. "Ano ang mga pangarap mo sa buhay?" tanong niya na ikinagulat ni Liza. At "Gusto ko lang makatulong sa pamilya at magkaroon ng magandang kinabukasan," sagot ni Liza habang napatingin siya sa paligid. Iniisip niya kung bakit siya tinatanong ng isang estranghero tungkol sa kanyang mga pangarap. Naramdaman niya ang kakaibang presensya ni Althea na tila may alam ito na hindi niya maipaliwanag. Ipinakilala ni Althea ang sarili bilang isang tagapagturo ng espiritualidad. May mas malalim na kahulugan ng buhay kaysa sa nakikita natin, sabi niya. Inimbitahan niya si Liza na tuklasin ito pagkatapos ng kanyang shift. Bagamat nag-aalinlangan, napukaw ang interes ni Liza at pumayag siyang sumama kay Althea. Naglakad sina Liza at Althea papunta sa isang lumang simbahan sa Intramuros. Ang mga kalye ay tahimik at madilim, nagbibigay ng kakaibang pakiramdam. Ang mga ilaw sa kalsada ay naglalabas ng malamyang liwanag na nagdaragdag sa misteryo ng gabi. Pagpasok nila sa loob ng simbahan, ang mga kandila sa altar ay biglang nagningning ng maliwanag at ang paligid ay nagbago, naging isang misteryosong aklatan na punong-puno ng mga lumang aklat. Napamulagat si Liza sa biglaang pagbabago ng paligid. "Ano to? Paano nangyari to?" tanong niya kay Althea nang umiti lamang at sinabing, "Ito ang tunay na mundo." "Ako ay isang mitolohikal na tagapagbantay," pahayag ni Althea. "Iniaalok ko sa iyo ang isang trabaho bilang tagapangalaga ng aklatan ng mga aklat ng kapalaran. Bawat aklat ay kumakatawan sa buhay ng isang tao na nakaayos-ayon sa iba't ibang kulay na naglalarawan ng kalikasan ng kanilang mga buhay." Tinanggap ni Liza ang trabaho at binigyan siya ng bagong pangalan, Celestina, bilang tanda ng kanyang bagong tungkulin. Ngunit ano nga ba ang mga tungkulin ni Celestina sa misteryosong aklatan na ito? Sa loob ng aklatan, natutunan ni Celestina ang kanyang mga tungkulin. Ang bawat sulok ng aklatan ay puno ng mga aklat na may iba't ibang kulay at sukat. Bawat isa ay may sariling kwento. Habang naglalakad siya sa pagitan ng mga estante, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad sa kanyang mga balikat, ngunit alam niyang ito ay mahalaga. Bantayan mo ang mga aklat, siguraduhin hindi sila magalaw, at basahin ang mga bumabagsak na aklat na nagpapahiwatig ng pagtatapos ng isang buhay, sabi ni Althea. Huwag kailanman tanggalin ang isang aklat ng ikaw mismo. Ito ay magwawakas ng buhay ng taong iyon at pipilitin kang maranasan ang natitirang bahagi ng kanilang buhay. Tumango si Celestina na may halong kaba at pananabik. Sa tuwing may bumabagsak na aklat, nararamdaman ni Celestina ang bigat ng pagkawala ng isang buhay. Ang malamig na hangin ay tila bumabalot sa kanya, nagpaparamdam ng lungkot at takot. Sa una, naging masigasig si Celestina sa kanyang mga tungkulin. Natutunan niya ang kahalagahan ng bawat aklat. Ang bawat pahina ay puno ng mga detalye ng buhay ng isang tao.
Habang lumilipas ang panahon, naging interesado si Celestina sa mga bihira at kahangahangang gintong aklat na nagdedetalye ng mga pambihirang buhay. Ang mga aklat na ito ay nagliliwanag sa gitna ng madilim na aklatan. Bakit kaya napakaganda ng mga buhay na ito? Tanong ni Celestina sa sarili habang binabasa ang isa sa mga gintong aklat. Ano kaya ang pakiramdam ng mabuhay ng ganito? Unti-unti siyang nalulong sa kanyang pagkahumaling sa mga gintong aklat. Ang bawat pagbukas ng isang gintong aklat ay nagdadala sa kanya sa isang mundo ng mga pambihirang karanasan at tagumpay. Nagsimulang makaramdam ng pagkakahiwalay si Celestina sa kanyang dating buhay. Hindi na siya makabalik sa simpleng buhay na dati niyang ginagalawan. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ni Celestina ang paglayo niya sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Ang simpleng buhay na dating kinagigiliwan niya ay tila nagiging malabo at malayo. Isang araw, hindi na niya napigilan ang tukso at tinanggal ang isang gintong aklat mula sa estante. Ang aklat ay nagningning ng maliwanag at biglang nagbukas. Hinihigop siya sa loob nito. Habang hinihigop siya ng aklat, naramdaman ni Celestina ang kakaibang sensasyon. Parang lumulutang siya sa pagitan ng realidad at pantasya. Ang paligid ay nagbago at nakita niya ang sarili sa isang mundo na puno ng kasiyahan at tagumpay. Nararanasan ni Celestina ang buhay na nilalaman ng aklat, ngunit alam niyang winakasan niya ang hinaharap ng taong iyon. Ang kasiyahan ay mabilis na napalitan ng pagsisisi. Kinain ng konsensya si Celestina at hindi na siya makabalik sa kanyang dating buhay. Ang bawat araw ay nagiging mas mabigat at ang kanyang pagkatao ay unti-unting nawawala. Ang dati niyang sigla ay napalitan ng kalungkutan at panghihinayang. Bakit ko ba ginawa iyon? Tanong niya sa sarili habang naglalakad sa mga pasilyo ng aklatan. Patuloy siyang nagbabasa ng mga gintong aklat, mabilis na tumatanda at nagiging mas malayo sa kanyang dating sarili. Ang kanyang mukha ay nagiging maputla at ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Hindi ko nakilala ang sarili ko, bulong niya habang tinitingnan ang refleksyon niya sa isang lumang salamin. Ang bawat pahina ng mga aklat na binubuksan niya ay tila nagdadagdag ng taon sa kanyang buhay. Isang araw, natagpuan niya ang isang manipis na gintong aklat na may pangalan niya, Celestina, nakasulat sa pabalat na may mga gintong letra. Kinabahan siya at nagdalawang isip kung bubuksan ba niya ito o hindi. Ngunit ang tukso ay napakalakas. Ano kaya ang laman nito? Tanong niya sa sarili. Nang buksan niya ito, biglang umatake ang aklat sa kanya na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Ang mga pahina ay naging mga matatalim na espada na tumarak sa kanyang katawan. Hindi, sigaw niya, ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang huling hininga ay puno ng pagsisisi at panghihinayang. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa sahig ng aklatan, duguan at walang buhay. Natagpuan ni Althea ang katawan ni Celestina sa gitna ng aklatan. Ang paligid ay tahimik, ngunit ang bigat ng nangyari ay ramdam sa hangin. Ito ang kapalaran ng mga hindi sumusunod sa mga patakaran, sabi niya sa sarili habang tinitingnan ang walang buhay na katawan ni Celestina. Ang mga mata ni Althea ay puno ng lungkot, ngunit alam niyang kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang tungkulin. Nagmuni-muni si Althea sa mga panganib ng trabaho. Ito ang kapalaran ng mga hindi sumusunod sa mga patakaran, sabi niya sa sarili. Alam niyang kailangan niyang ibahagi ang kwento ni Celestina bilang babala sa mga susunod na tagapagbantay. Ang responsibilidad na ito ay hindi biro, sabi niya sa mga bagong tagapagbantay. Kailangan ninyong maging maingat at sundin ang lahat ng patakaran. Ang aklatan ay nanatiling tahimik, ngunit ang babala ni Celestina ay patuloy na nagmumulto sa mga bagong tagapagbantay. Ang bawat isa ay nag-iingat, alam ang mga sakripisyo at panganib ng kanilang trabaho. Sa bawat paglipas ng araw,
Ang kwento ni Celestina ay nagsisilbing paalala na ang bawat desisyon ay may kaakibat na kapalit. Ang kwento ni Celestina ay nagpapaalala sa atin na ang paglabag sa mga patakaran ay may malalang kapalit. Salamat sa pakikinig mga ka-creepy. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Kita-kits sa susunod na upload. Tandaan, huwag magpadala sa tukso, baka ikaw na ang sunod na magmulto.